Sige, try din natin to para magagamit. Okay, yan. So, magandang gabi sa bawat isa. So, salamat po sa awitin na yan. So, I was so mesmerized by the song. Actually, isa yan sa mga paborito kong kanta. Okay, so I want to know you more. It's a testimonial song, pero naglalaman siya kasi ng katotohanan. If we're going to analyze yung lyrics ng song, hindi kanya bibigyan ng good feeling, but rather a kind of feeling na kung saan hello. A kind of feeling na kung saan talagang wala kang gagawin kundi itatapo mo yung sarili mo sa paanan ng Panginoon. So that is the kind of prayer na dapat meron po tayong lahat. Na, Lord, I want to know you more. Sabi nga doon, your death and your resurrection. Madalang lang po yung mga taong inaalam yung ganong teolohiya. Kasi most of the theology right now is yung tinatawag nating good feeling theology. Alright? So yung may capacity kang paiyakin, di ba? Without understanding, ba't ka umiiyak? Di ba? Just like the many Christians today, kung tatanungin mo sila when they hear the message, so sabi nila na-bless, pero kung tatanungin mo, anong portion ka na-bless? Wala. Alam niyo bakit ganon? Kasi nga, it touches the feeling lang. So ano nangyayari pag emotion lang? Mawawala siya kagad. So yung mga emotional na tao, sandali lang yan. So kagaya po nung parable of the sower, sila po yung mga buto na napunta sa batuhan. So yung very emotional sila, pero walang lalim. Kumbaga sabi ng Bible, yung ugat, hindi talaga lumalim. Bakit? Nakatanim sa bato. Pero ang bilis nilang tumubo. Diba? So the same people, hearing the word of God, but sadly, alam mo yan, malalaman mo yung totoong nakinig, nananatili. But this type of people, alam mo yan, sandali lang sila. So pagdating ng problema, sabi ng Bible, ano sabi doon? They are offended. So meaning to say, madali silang masway ng problem, and sadly, maraming Kristiyano pong ganyan. So my prayer this evening is every one of us ay magkaroon po tayo ng puso na kagaya ng matabang lupa. Na kapag nakinig po tayo ng salita ng Panginoon, magkaroon po ng lalim, ika nga, yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. So, hindi na tayo magpapakatagal, tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I want to encourage you to open your Bible sa ating pong Bible reading in Luke 22. Luke chapter 22, verse 39 hanggang 46. Okay? It's the very famous prayer in the Garden of Gethsemane. So we're going to focus on prayer. Right? So nakita na po, say amen. Sabi dito, ganito. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he rose up from prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. And he said unto them, Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa pagkabasa po ng banal na salita. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo. Humingi kami, Ama, ng talino
sapagkat saganang sa amin, Panginoon Diyos, anumang amin po maririnig, anumang bagay ang amin pong ma-observe, Father God, tulungan niyo po kami na mga bagay na ito hindi lamang po basta dumating sa pagkaunawa, pero higit sa lahat, dalangin po namin, Ama, na ang mga bagay na ito ay maisabuhay po namin. Ano man po nagiging sagabal, Panginoon Diyos, ngayong gabing ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, ito man ay aming katabi, na amin pong malapit sa amin, hindi po nawa sila maging distraction, or any thing, O God, na maaari pong umagaw na aming attention sa inyo. Just like the prayer that we had in our mobile devices, Panginoon, wala po naman pwede umagaw na attention po namin sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na manatili po kami nagbabantay, sapagkat ang kaaway ay lagi nandiyan upang i-distract po kami. Father God, tulungan niyo po kami, kabagan niyo po kami, that everything that we do, Father God, it pleases you. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na ang lahat na amin pong maririnig ngayong gabing ito ay magmula lamang, Panginoon, sa katalinuhan na nagmumula sa iyo. Dalangin ko po na patuloy na banal na Espiritu malayang kumilos sa amin pong kalagitnaan. Salamat po ng marami, Ama. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Focusing on a prayerful life. Focusing on a prayerful life. Now that you are a believer in Christ, and when I say now, I'm not saying na bago lang po kayo, but rather I am saying that this time around, you should be mastering prayer. Amen? So, when it comes to prayer, hindi lamang po ito basta paghingi natin sa Panginoon. Prayer is communication. Right? Prayer is communication. So without communication, our relationship to God is nothing. Baliwala. Kasi in every relationship, communication is important. Kaibigan man yan, magkapareha man yan, mag-asawa man yan, communication is important. Just like our relationship to God, prayer is important. Mga kapatid, ito yung panahon na sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, kinakailangan po nating chine-cherish, right? Iniingatan, pinapahalagahan ang panalangin. I know this is prayer meeting, and given na kapag tayo pinagpe-prayer meeting, we are supposed to what? To pray. Pero bukod doon, we are not just telling na nananalangin tayo, but rather it gives us the idea na naiintindihan dapat natin ng lubos kung bakit tayo nananalangin. Bakit? Kasi kung hindi tayo magiging aware sa ating pong activity, ang lahat ng ito ay magiging, na lang siya, yung tinatawag po nating practice na lang. Palitan natin yung word. Nagiging nakagawian na lang. Ano pa ba yung pwede natin gamiting word? I'm looking for the other word. Ano yan? Nakasanayan, yes, sa English. Ano kasi yan? Habitual. Pero pa isang word. Ha? Routine, yan. So, prayer is communication kasi yan, sabi ko nga. So, hindi lang siya basta nagiging routine. Alam niyo sa mag-asawa or any relationship, hindi lang basta routine ang pakipag-usap. It's very natural. Tama? Hindi basta kakausapin mo lang kasi kinakailangan mo lang siya kausapin. It's a natural phenomena that makes a relationship what? Genuine. Hindi yan pinilit. Kundi sabi ko nga, prayer is just like talking to a friend. Ganun kahalaga ang panalangin. Kaya tinatanong ko kayo, kamusta na ang ating pong prayer life? The question is not just directed to you, but it's also to me. Diba? Kasi lahat po tayo, before I am a pastor, I am a Christian. I am a follower of Christ. Naintindihan po ba ninyo? Hindi ibig sabihin na pastor ako para bang I master, prayer. No, it's not. Because again, prayer is a communication. Dapat lagi po itong ginagawa. Amen? So again, kinakailangan po natin maging maingat sapagkat kung hindi po natin aalalayan, titignan, babantayan ang ating panalangin, mawawalang kabuluhan ang bagay na ito
na ibinigay sa atin ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang panalangin na ibinigay po sa atin? It should be practiced. That is why it is commanded to us, pray without ceasing. In short, manalangin kayong, king Kapampangan, manalangin kayong alam patna, alam patugot. Kinapampangan ko na. Di ba? So, every moment ng ating buhay, dapat tayo nananalangin. Can you please ask yourself and answer na rin po, kamusta rin pananalangin po ninyo? So dito sa pagkakataong ito, tinitignan po natin ang prayer life ni Jesus. Though I'm not saying na dito sa talatang ito, it is the summary. Pero at least kahit papaano, meron kayong mababanaag. Meron kayong makikita. Okay? Meron kayong bagay na kinakailangan po nating isabuhay din naman bilang isang Christ follower. Amen? Kasi gasgas na yung Christian eh. Christian tayo ng Christian, sumasabit. O, palitan natin. Christ follower. Christ imitator. Meaning to say, we are to imitate Christ above anyone else. Right? Ano bang ginawa ng Panginoon? So sabi ng 39 ganito, and he came out, sabi po dyan, and went as he was, ang sabi dyan, want. The word want there, it means habit, nakagawian. So, ang sinasabi dyan, he came out and went as he was doing habitually, okay, to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. So, saan sila pupunta? Pupunta sila sa isang lugar, namely sa isang garden by the name of Gethsemane, to do what? To do prayer. Right? Pero hindi sila pupunta ron dahil naka-program. I mean, hindi ito basta pinlano. Kundi sinasabi dito kung bakit sila mananalangin o bakit nananalangin si Jesus, yun yung lagi niyang ginagawa. Galing, no? Amen? Hindi na tayo papakatagal. 3 bagay nais kong iwan sa inyo. When we want to master a prayerful life, okay, when we want to master a prayerful life, when we say master, it means, alam yan, kinakailangan mo siyang pagbutihin. Kinakailangan mo siyang, alam yan, bigyan ng tuon, bigyan ng pansin, to the point na nagiging natural na lang sa iyo itong ginagawa mong ito. So to master a prayerful life, 3 bagay ang nais mo kinakailangan tanggalin. First, you have to remove distraction to the Spirit's moving. You have to remove distractions to the Spirit's moving. Kinakailangan mong tanggalin ang anumang nakakasagabal, nakakahadlang, nakakadistract. Saan? Sa pagkilos ng banal na Espiritu. If we have the Spirit of God, if we have born again indeed, one of the ways for us to connect to God is prayer. Prayer, Bible reading, attending the gathering. That is so basic, mga kapatid. Pero huwag mo nyo mamalitin yung basic na yan. Kasi those basic stuff ang nagiging problema kung bakit maraming mananampalataya nanlalamig sa kanilang paglakad sa Panginoon. Bakit? Kayabangan. Alam ko na yun eh. Are you listening? Humility is one of the key para ma-please natin ang Panginoon. Now, if you turn that around, pride is the beginning of downfall. Ganyan ang nangyari kay Satanas, na dati pangalan niya ay Lucifer. When Lucifer embraced pride sa kanyang buhay, thinking na pwede maging ka-level ang Diyos, doon na nag-start yung downfall niya. Meaning to say, wala kang anumang kakayanan na magawa sa sarili mo, ma-achieve sa sarili mo, kung wala ang Diyos. That is pride.
Kaya nakakatakot ang magpastor, nakakatakot ang maging devotional leader. Alam niyo bakit? It also point to them, their lifestyle, na dapat kinakikitaan ng good example. Kasi hindi pwedeng, alam mo yun, you're pointing fingers, and yet sa buhay mo, hindi kinakikitaan. Hindi madali. Kaya kung iniisip niyo to look at other people in which hindi rin naman maganda, amen? In the book of 1 Corinthians, sinabi doon, comparing themselves among themselves are not wise. Huwag kayo mag-compare. If someone puts you in a position in which kinakailangan mo matuto, dapat wala kang gawin kundi matuto. Nagigets mo ba ninyo? Are you listening to me? Kapag nilalagay tayo sa isang lugar na kinakailangan natin matuto, ang dapat mong gawin matuto. Nagigets niyo? Hindi maghanap ng kamalian ng iba, kundi matuto sa sarili mo. Hindi ka matututo kung nakatingin ka sa ibang tao. Imposible yun. So if you want to learn, you must learn what God wants you to somehow to remove, to surrender, to abandon. Kasi kung hindi tayo matututo. So sa buhay po natin, balik po tayo. When we talk about prayer, we're talking about removing distractions from our lives. Kaya nga sabi po dito sa verse 41, ganito po sabi. Alright? Atras muna tayo sa 40. And when he was at the place, kasi nga, laging ginagawa ng Panginoon, He said unto them, so hindi siya makasarili, ibinahagi niya. Okay? Kung ano man ang description ng prayer, ang mahalaga dito, binahagi ng Panginoon. Ito man ay joy of prayer, the benefit of prayer. Basta sabi ng Panginoon, pray that ye enter not into temptation. Pero hindi na tinitingnan natin, verse 41, as he was withdrawn from them, take note inihiwalay yung kanyang sarili. About a stone's cast and kneeled down and, ano sabi dyan? Prayed. Teka muna, alagad niya itong mga to. Hindi mo pa siya pwede mag-pray na lang na magkakasama sila? Palagay nyo. Parang prayer meeting. Hindi mo pwede sama-sama na lang muna. We are not suggesting, of course, kapag prayer meeting, kanya-kanya tayo. Hindi yun ang gusto natin point out dito. But in our lifestyle, anything that distracts you from God, from the moving of the Spirit, ano gagawin mo? Kinakailangan iwalay mo yung sarili mo. If you want to master a prayerful life, yan ang una mong gagawin. Ano yung nakaka-distract? Nakikinig po ba kayo? Are you listening to me? Kasi kung hindi natin seryosohin ang panalangin, diyan tayo babagsak. And here's the kicker. Gustong-gusto ng kaaway na hindi ka matutong manalangin. 2 Corinthians 10:5, casting down imaginations, every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing to captivity every thought to the obedience of Christ. Kasi maisip nyo, nagpa-pray naman ako eh. Pero gano'n tayo kaseryoso sa panalangin? If we're going to measure yung haba ng panalangin, although hindi doon nasusukat, pero kung na-enjoy mo kasi isang bagay, hindi mo tinitingnan yung oras. Amen? If we're going to measure the length of your prayer, matutuwa kaya ang Diyos. Not just the length, but also the sincerity, the genuineness of your prayer. Huwag niyo sasabihin sa akin, porke matagal na kayo mananampalataya, you are master of all these things. It is the habitual checking, observing, surrendering ng buhay natin. Sige nga, tanungin natin yung sarili natin. Kasi hindi ko naman kayo nakakasama sa inyong private life, tama?
ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Tama ba? Pwede ko sabihin over and over, tingnan mo nga yung katabi mo. Pero hindi, kasi ang tinatanong natin dito, kayo. Gaano tayo kaseryoso saan? Sa pananalangin. Mga kapatid, any program in the church, sabi ko nga, ito yung panahon na talagang maraming churches, they are badly mistaken na mas natutuwa ang Panginoon sa dami ng program, sa sobrang busy. Pero nakakalimutan nila, mas natutuwa ang Panginoon sa ating personal na pakikipag-usap sa Kanya. Ayaw na kaaway na seryoso ka sa pananalangin. Ayaw niya. Nakikinig po ba kayo? Ayaw niya. Papaisip niya sa'yo, pagod ka na. Iksiaw mo na lang. As I was speaking right now, babaga-baga aking puso. Because I'm not just preaching at you. I'm also preaching all of us. Kasi if I'm going to be honest, not just to tell na, pastor nga, hindi ganon. At sinasabi ko po, lahat tayo ay prone na isipin ang panalangin na isang babaw na bagay. Amen? May kwenta pa ba kung sasabihin ko sa inyo, pag nanonood kayo, tagal yung manood, pero pag prayer, ang iksin lang na prayer nyo? Alam niyo bakit? Bakit ako nag-aalang sa iyo? Kasi gasgas na yun. Sa totoo lang. Minsan, di na siya tumatama. Kasi ginagawa ng kaaway, you take that as a joke. And then habang paulit-ulit mo siyang naririnig, namamanhid ka na. To the point, na sa sobrang manhid mo na, wala na. Yung banal na spirito, it grieves so much. Manhid na yung puso mo. Kaya habang nangungusap ang banal na spirito, ano dapat po natin gawin? We need to discipline ourselves. Paano natin gagawin yan? We need to remove. Kinakailangan tanggalin. We need to surrender. Kinakailangan natin isuko. The word surrender is a military word. So meaning to say, pag sinurrender mo isang bagay, hindi na ikaw yung may hawak. Hindi na ikaw ang may kapangyarihan. Sinurrender mo na nga eh. It's not you. Surrender. Abandon. The word abandon is salitang barko. When a ship is sinking, pag lumulubog siya, everyone will abandon the ship. Pero lagi nahuli yung kapitan. Okay, that's the rule. Alright? So to abandon something, meaning to say, wala ka nang magagawa, hindi mo na maisasalba. Wala nang kwenta, so you have to abandon it. So every practice na meron po tayo, kung walang pagtatanggal, kung walang pagsusuko, kung walang pag-iiwan, wala tayong disiplina. You cannot master a prayerful life. Lagi natin sinasabi, kapag may prayer, may power. Amen? Kung gusto mo ng power, you have to pray. Kung bakit tayo mahina yung prayer life po natin. The Lord Jesus gives us an example that even though kasama niya itong mga alagad, He cherished His relationship to the Father. Take note, hindi siya nananalangin dahil kakakain niya lang ng steak. Hindi siya mananalangin, it's because, nasa Boracay siya. Alam niyo ba kung gaano katindi pinagdadaanan ng Panginoon? As a human being, is not just,
God in human form, tao siya eh. Nakakaranas siyang matakot. I believe na takot ang Panginoon, pero mas nang ibabaw ang kalooban ng Diyos. Forgive me, I cannot find a word, pero kasi sabi ng Panginoon dito, di ba? Sabi niya, sa verse 42, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. Minsan nagre-reklamo tayo, hirap mag-pray. Actually, ngayon dapat mag-pray. Kasi yun ang example ng Panginoon. Gaano katindi yung prayer? Sa sobrang agony, ang sabi ng Bible, as if, sabi ng 44, an agony, he prayed more earnestly. Ano sabi dyan? At yung kanyang pawis, as if, sabi dyan, it were great drops of blood falling down to the ground. Now, there's a lot of debate regarding this one. Ano ba? Nagmukhang dugo or dugo talaga? Pero meron daw kaso na kapag seryoso ka sa isang bagay at talagang, alam mo yan, there is a tendency na instead na yung sweat glands ang lumalabas dugo. Hindi panalangin na. So sa ngayon, pinag-aaralan ko yung prayer life ko kung gano'n na ba katindi. At ihingi ng tawad sa Diyos kung hindi gano'n ang klase ng panalangin na meron po tayo. Kasi kung bakit tayo naging mananampalataya, it is not to make ourselves wealthy. I'm sorry. Hindi nyo maririnig sa iglesyang ito hanggat ako yung pastor ang patungkol sa personal na pagyaman. Hindi ko sinasabing I am against sa pagyaman. Not at all. Pero hindi nyo maririnig sa akin na kapag nagtiwala kayo sa Diyos, papayamanin niya kayo. Dahil hindi yan ang layunin ng buhay ng tao. The chief and the man is to glorify God. That even the Lord Jesus Christ, He is so serious sa pananalangin, pambihira. Dugo na lumalabas sa Kanya. Paano natin mamamaster ang prayerful life? We have to remove distractions to the Spirit's moving. Kaya minsan, please makinig kayo, kaya minsan, hindi natin naiintindihan ng Bible kasi ang hirap mangusap ng banal na Espiritu kasi hindi tayo nananalangin ng seryoso. Hindi ko kaya intindihan ng Bible. Mahirap. Ako na ang pastor, nahihirapan eh. Kasi ang Bible, it is a spiritual book. We are in the flesh. And those who are in the flesh will be having difficulty understanding the Spirit's stuff. Naintindihan niyo po ba? Iba yung carnality, okay? Iba yung carnality. Ang sinasabi ko, tayo as a human being. Kaya ang gagawin mo na lang, you must rely on the Lord Jesus Christ, or in short, the Holy Spirit. Kinakailangan natin umasa sa Kanya. So, hindi mo yung magagawa kung ang ating prayer life ay punong-puno ng distractions. Nangyayari ganito, wala lang, para makaraos lang sa prayer, tapusin mo na kaagad. I don't know kung ilan ang guilty sa inyo sa bagay na ito. Most of the time, lahat tayo sablay sa bagay na ito. Wala, para matapos na yung prayer. Isa pa nga nangyayari ganun para bang, alam mo yan, paiksi natin yung programa kasi gabi na. Ba't tayo natatakot sa oras? Ba't di tayo natatakot sa Panginoon? Ano?
Don't get me wrong. I know, it is dangerous itong panahon na ito. Pero ako naniniwala na kapag tayo po ay sa Panginoon, at may ginagawa tayo para sa Panginoon, ang Diyos po magpoprotekta sa atin. Kung hindi man, at ito'y kalooban ng Panginoon, kalooban ng Diyos pa rin ang nangyayari, wala pa rin dapat tayong katakot. We have to remove distractions to the spirits moving. Pangalawa, we need to remove the desires to be pleased with our own selves. We need to remove the desires to be pleased with our own selves or to please ourselves. Right? To please ourselves. Sabi ng 42, nabasa na natin, sabi diyan, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thy will be done. And it's a good, rather, it's a perfect prayer. Kasi prayer, hindi ito paghingi. Amen? Ang prayer, hindi siya paghingi. Ano mararamdaman ninyo kung kausap mo, kung yung kinakausap ka lang kasi may kailangan? Hindi kayo matutuwa. Ganun din yung panalangin. Oo, may pangangailangan tayo. Pero sinasabi natin pangangailangan natin na para bang, alam mo yun, paglalambing natin sa Diyos to the point that you are telling to God what is happening to you, and in spite of all of that, you trust to the provisions ng Panginoon para sa iyo. Kaya tinuturuan ko yung mga anak ko kanina, so every Wednesday, meron din kami, doon kami sa likod. So kanina, sabi ko kay Hailey, so bukod sa pagpapasalamat at pagingin, nandun na kami sa ganun level eh. So tinuturo ko na sa kanila about praise. Sabi ko, when you pray, you ask God, or you tell to God how good He is. What are the characters? Is God good? Yes, Daddy. So, you have to thank God for His goodness. And when you point at something that God has given to you, sabi ko sa anak ko, that is thanksgiving. Pero pag sinasabi natin praise, it points to the character of God. That is what we miss. Every Christian must not miss that idea. Pointing to the character of God. There's so many characters ni God na kinakailangan pa nating explore. He is gracious, merciful. Bagaman naririnig nyo na yan, hindi ko mababaw yan. Ang dami yung application yan. Yung word nga lang na merciful. Ilang beses ka nang naging pasaway sa Panginoon. Sige nga. Itatapat mo yung naging karakter mo sa karakter niya. That's how we praise God. Kasi at every character ni God na itatapat sa atin, wala kang gagawin kundi yuyuko na lang at sasabihin mo, purihin ka, Panginoon. Ganito itong pagkakakilala sa Panginoon. Kasi wala talaga may pagmamalaki kahit na ano. So dito, sa pagkakataong ito, we need to remove the desires to be pleased. Okay? To please who? Ourselves. That's how we master a good prayer life. Hindi ikaw. Hindi ko ano yung gusto mo. Meron nag-testimony. Sabi, nagpapasalamat ako kay Lord. Kanina, bumili ako sa tindahan. Binigay ko yung bayad ko. Glory to God! Hallelujah! Pagkabigay ko ng pera, binigyan niya rin ako ng pera. Ang bait talaga ni Lord. Ang tawag doon, sukli. Masama ba yun? In a sense, hindi naman. Kaso, that is very unintelligent move from what we call Christian. Kasi it's not about you. It's all about the glory of God. Pag sinasabi po natin kalwalhatian ng Panginoon, hindi yung easement or comfort mo
ang nangunguna, kundi kalooban niya. Kasi pag kalooban ng Diyos, it may be uncomfortable to you, pero dahil kalooban ng Diyos, sige lang, magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba gaano kabigat yung statement na yon? Bigat nun. Yung tipong, hindi mo maintindihan kung bakit wala kang trabaho, kung bakit nagkakasakit ka, kung bakit, alam mo yun, hanggang ngayon, hindi pa rin tinutugon yung panalangin mo. Mga kapatid, again, it's not about you. Kasi kung ganun lang ang target ng buhay, pansinin yung sinabi ng Panginoon. Kasi yung kopa, ito yung galit ng Panginoon. Galit ng Panginoon kanino? Kay Kristo? Mula sa Ama? Hindi. Sa sangkatauhan. Kaya sabi ng Panginoon, kung maaari lang, ilayo mo tong kopa na to. Pero dahil ito yung kalooban ng Ama, kinakailangan mangyari. Tapos, eto ka bilang isang mananampalataya. Gusto mo walang hirap? Eh di wow. Kaya ang hirap mangaral sa panahon ngayon. Siguro kayo ewan ko lang kung tamang word yung na-immune. Siguro natuto na kayo. Maybe that's the word. I hope. Ayaw gamitin yung word na na-immune. But I hope and I pray that as you listen to God's message, talagang naunawaan ninyo. Iba kasi yung naunawaan mo siya at yung naunawaan mo, isasabuhay mo siya. Magkaiba yun. Meron kasing bagay na naiintindihan mo, kaso hindi mo na siya nasabuhay. Nagigets? Siguro wag na tayo humingi ng katalinuhan sa Panginoon. I'm not saying, of course, na matalino na tayo. Kundi sinasabi ko lang, sa sobrang dami na ng katalinuhan na ibinigay sa iyo ng Lord, it's about time, isabuhay mo naman. Actually, that's the right definition of a person who listens to God's Word. Ano yung pastor? Merong pag-a-apply. Kasi pag narinig mo na, you have heard the message from God. For you to be able to listen to God's Word, ano dapat? May application dapat. It is from the desire to application. Ganun yung nakikinig ng mensahe. It is good na nagte-take note po kayo kasi nga bilang tao, hindi naman talaga nag-stick yung memory po natin talaga ng ganun katagal. Pero higit sa pagsulat sa mga mensaheng ito, meron din po dapat tinatawag na pagbubulay-bulay at pagsasabuhay ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So let's go back. So when we talk about prayer, to master a prayerful life, we have to remove the desires to be pleased ourselves and not God. Pag nananalangin tayo ngayon, hindi ikaw, kundi ang Diyos ang sentro. Panginoon, ano ba yung gusto mo? Yun yung nagmamature sa pananalangin. Hindi yung puro ikaw ng ikaw. Nagumaan yung ganito, gumaan yung ganyan, magkaroon ka ng ganito, magkaroon ka ng ganyan. Ulitin ko, hindi yung masama ang magkaroon. Kundi tinutukoy natin bilang totoong mga anak ng Panginoon, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, sabi ng Galatians 2:20. And if we are follower of Christ, and a good example of a master prayerful life ng Panginoon, it's not about Him. It's about the will of the Father. Number 3 and last. To master a prayerful life, we have to remove the dependence for others' support. The dependence for others' support. So kung papalitan natin, the applause of other people. Meaning to say, kung tayo po ay talagang seryoso sa pananalangin, kahit ikaw na lang mag-isa, at dapat ikaw lang naman talaga at ang Panginoon lang. Kasi kung aasa ka sa ibang tao, other people will fail you. Not may, it will fail you.
Meron kasi mga pagkakataon na akala mo, alam mo yun, they are a good example. And some, meron din naman talaga. Pero darating sa punto ng buhay mo na masusubok ang iyong pananampalataya. Na makikita kung kanino ba nakadepende ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano, sa Panginoon ba o sa ibang tao? Kaya lagi ko ito tinatanong sa inyo what if wala na yung mga kasama mo na nag-i-influence sa iyo to go on, to move forward in your faith? Tutuloy ka ba? That's a serious question. Tanungin nyo yung mga sarili niyo. Minsan kasi, karamihan sa mga mananampalataya, ang Diyos ay ginagawa lang crutch. Ano ba yung crutch sa Tagalog? Saklay. Actually, again, kagaya ng point number 1, we have to surrender that. If your faith, if your prayer is not as vibrant as it's supposed to be, na dapat talaga maningning ang ating pananalangin, may kinakailangan isuko. Nakinig po ba kayo? Okay yun, may makakilala kayo mananampalataya. Wala tayong problema dyan. Pero kung ang iyong pananampalataya ay nakadepende na lang sa mga taong nakapaligid sa iyo, asahan mo mawawala yung tao na yan at mananatili ang katotohanan kung kanino nakasandig ang iyong pananampalataya. It's about time for us to be serious in our prayer life. We need to focus on a masterful and prayerful life. Kamusta na yung pananalangin ninyo? Kamusta na ang pananalangin? Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Sa patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po kami. Help us, O Lord, to remove, to surrender, or even to abandon everything na nagiging hindrance sa amin po communication sa inyo. I pray, O God, na hindi lamang po kayo makatanggap ng mga mabubulaklak na salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, para lang kaming nakikipagkwentuhan. Kasi sa totoo lang, Panginoon Diyos, napakahirap ng panahon po namin ngayon. There's so many distractions na kinakailangan po namin i-overcome. Surrender, to abandon, and even to remove. Father in heaven, we ask that you continue to guide us. Patuloy po kaming gabayan, Panginoon, upang ang aming po mga natututunan ay di lamang po namin basta maunawaan, pero higit sa lahat, ito po'y aming maisabuhay. Nasamahan niyo po kami. Kahabagan niyo po kami. Wala po kami ibang tatakbuhan at asaan, kundi kayo po lamang. Salamat po, Ama, ng marami sa gabing ito. Patuloy na ang pangalan mo po ng malulhatit may taas sa matamis at makapangyarihang pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. At amen. Salamat po. Amen. At magandang gabi sa ating po lahat. Salamat po sa mga nasa online.